Isang mapagpalang araw po ngayon ng linggo, Pebrero 18, taong 2024. Welcome to Pinag-isang Puso, magtanim, magbungkal at mag-ani. At sa gospel nga po na maganda nating pagbulayan sa araw na to. At ito po yung unang linggo ng pagpasok natin sa Advento. Kakatapos lamang po nung February 14 nung ating Ash Wednesday. At ito nga po linggo, ang unang linggo ng pagpasok natin. Sa gospel, kapatid, may maganda tayong pagbulayan na maganda natin i-apply sa ating buhay pananampalataya. Kung i-atras natin, after po mabautismohan ng ating Panginoon, agad-agad binigyan siya ng instruction ng Espiritu Santo. Ang sabi sa kanya ay pumunta daw po siya doon sa ilang at 4 na pong araw siya doon nag-stay. Kaya lang po, doon po sa 4 na pong araw ng pag-stay ng ating Panginoon, hindi po madali. Bagamat ang gagawin niya po doon manalangin, mag-ayuno, hindi po ganun kadali. Bakit? Sapagkat tinukso siya ng dyablo. At ito yung una natin paalala sa ating sarili. Maraming mananampalataya na nagbabackslide dahil after nilang mag-serve, bigla daw silang nakakaramdam ng parang dumami lalo ang problema nila. Parang mas lalong lumaki yung mga suliranin nila. Alam mo kung bakit, kapatid? Kasi hindi ka tutuksihin ng dyablo kung nasa kanilang espiritu kanila or kung kapanig kanila. Sabi nga, hindi daw pwede maglaban-laban yung mga magkakampi dahil pag naglaban-laban sila, mabibiyak ang kanilang kaharian at matatalo sila. Kaya makikita mo dito na pag lumalapit ka talaga sa Panginoon, na pag dinanais mong mag-serve, pag dinanais mong maglingkod sa Kanya, asahan mo, meron talagang tukso na nais na gumambala sa iyo sa paglilingkod mo. Bakit? Sapagkat ikaw ay pinaghaharian na ng Panginoon. Pero ito po ang gandahan. Sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon, despite na may tutukso talaga sa iyo, hindi ka pababayaan ng Amang nasa langit. Bakit? Katulad ng nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay pinaglingkuran ng maraming anghel. When you choose to obey God, God will give you the power to obey Him. Sa paglaban mo, sa pakikibaka sa pananampalataya, kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Ipapadala niya sa iyo ang kanyang libo-libong anghel upang ito'y gumabay sa iyo, sumama sa laban sa iyo, at patuloy na magbigay ng proteksyon. That is the first point ng gospel. Si Jesus, tinukso, ganun din tayo pag tayo nag-serve sa Panginoon, tutuksoyin din tayo. Pero kung si Lord, kung si Jesus tinukso, pinadala sa kanya yung mga libo-libong anghel para siya bantayan, ganun din ang gagawin sa atin. The second point of gospel is, sabi doon ay paparating na daw ang paghahari ng Panginoon. Kaya may 3 dapat na gawin. Ano yon? Ito yung instruction. Una, pagsisiya ng iyong mga kasalanan. Repent. Repent. Ito yung magandang paalala sa atin ng Advento na sa pagdating ng Advento, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y mahina, bagamat tayo'y walang magagawa, bagamat tayo ay patuloy na nagkukulang, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Repent, balik kayo. Kayong mga makasalanan, kayong mga nagkamali, tayo mga sumablay, balik kayo. Pinababalik tayo ng ating Panginoon sa kanyang presensya. Bakit? Sapagkat tayo'y mga anak niya, sapagkat tayo'y mahal niya. Bagamat tayo nagkulang, naroon yung kamay ng ating Panginoon, nandoon yung kanyang pag-ibig sa atin, nandoon yung kanyang pagpapatawad. Kaya sa araw na to, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Repent. Magsisi sa ating mga kasalanan. Pero pagtapos mong magsisi, meron dapat gawin. Ano itong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin, ang dapat nating gawin, talikdan ng ating mga kasalanan. Talikuran. Bakit? Sapagkat ang namumuhay sa Espiritu Santo ay pinalaya na ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya ka na sa kapahamakan, pinalaya ka na sa kapahamakan, pinalaya ka na sa mga nagawa mong pagkakasala.
Kaya pag humingi tayo ng tawad, dapat talikdan din natin yung ating mga kasalanan. Kung meron kang kinakasamang babae, kailangan mong bitawan yan. Kung nasa espiritu ka ng bisyo ng sugal, espiritu ng paglalasing, espiritu ng droga, espiritu ng kakalayan, kailangan natin bitawan ito. Kailangan natin iwan ito. Bakit? Sapagkat we cannot serve two master at the same time. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang Diablo. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng tama at hindi natin pwedeng paglingkuran ng sabayang mali. Kailangan natin mamili. Kaya, after pagsiya ng mga kasalanan, kailangan talikdan ito. Iwaksi, talikuran, at iwanan. Ano yung pangatlo na kailangan natin gawin sa pagpasok ng advento na ito? Ang sabi kapatid, maniwala kayo sa mabuting balita. Kapatid, napakaganda po ng salitang napakinggan natin. Mabuting balita. Mabuti. Ibig sabihin, ito'y pagpapala, ito'y biyaya para sa atin. Kaya dapat maniwala tayo ito. Believe in the Word of God. Believe in His promise. Believe in His love. Believe na kaya niya magbigay ng pananampalataya. Believe na kaya niya magbigay sa atin ng pag-asa. And believe na kaya niya tayong patawarin sa mga nagawa natin pagkakasala. Sa araw ito kapatid, kailangan natin maniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at ang salita na to ay nagbibigay buhay, especially sa mga kapatid natin tinatabangan na sa kanilang pananampalataya. Nagbibigay buhay sa mga kapatid natin na namamatay ng paniniwala, ang pag-ibig at ang pag-asa sa ating Diyos na buhay. Nawa, sa araw na to, patuloy tayong manalangin na unang-una, kailangan natin manalangin, kailangan natin manatili sa grasya, kailangan natin manatili na maglingkod sa ating Panginoon. Pero despite naman ng tukso, naririyan ng Panginoon, ipapadala niya ang kanyang mga libo-libong anghel para tayo bantayan, gabayan at samahan. Ano yung pangalawa? Kailangan natin kailangan natin pagsisiyan ang ating mga kasalanan. And then the third, kailangan natin talikdan ito, talikuran. And then the fourth, magtiwala, maniwala sa mabuting balita ng Panginoon. Bago tayo manalangin, nais ko lamang kayong bigyan ng trivia. Ano tong trivia na to? Matatagpuan daw po natin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ito po yung sa boundary ng China at ng Nepal na kung tawagin natin ay Mount Everest. At ito po yung nagtataglay ng 29,032 feet. Ang pinakamataas naman daw po na nagawa ng tao na building ay matatagpuan natin dyan sa Dubai o sa Burj. Na kung tawagin natin ay Burj Khalifa. Ito po yung nagtataglay ng 2,717 feet. At ang pinakamataas daw po na nagawa naman ng tao sa Pilipinas na matatagpuan natin dyan sa BGC, na kung tawagin natin ay Grand Hyatt Hotel, na ay matatagpuan na ay nagtataglay ng 820 feet. Ang pinakamataas naman daw po na puno na tumubo ay matatagpuan natin sa California. Ito po yung nagtataglay ng 286 feet. At ang pinakamataas daw po na tao na naitala sa Biblia ay walang dili iba. Ang pangalan niya ay Goliath, isang giant na nagtataglay ng 9'9 feet. At ang pinakamataas daw po na pwedeng marating ng isang eroplano, isang commercial plane ay 35,000 feet. Ano ngayon ang system nito? Matatagpuan natin daw ang pinakamalalim na dagat sa ibabaw ng mundo na kung tawagin natin ay Mariana Trench dyan po sa West Pacific ng Philippine Sea. At ito po yung nagtataglay ng 36,037 feet. Ano ngayon ang gusto natin ipaalala? Sabi po kapatid, yung Mount Everest, patungan mo nung Burj Khalifa, tapos ipatong mo yung Grand Hyatt Hotel, tapos ipatong mo yung Sequoia, tapos ipatong mo si Goliath, tapos ipatong mo yung isang eroplano doon sa ibabaw na yon. Lahat po yan kapatid ay kayang ilubog sa pinakamalalim na dagat.
Lahat yan ay kayang ilubog doon sa Marianas Trench. Ano yung magandang paalala sa atin ng Panginoon sa araw na to, sa kauli-ulihan, na anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang kasalanan mo, anuman tukso na nais lumambala sa iyo, sa pamilya mo, o anuman yung mga pangarap mo sa buhay na gusto mong akyatin at liparin, o anuman yung mga puno na gusto mong mamunga sa buhay mo, ito man ay promotion, ito man ay sa hanap buhay, ito man ay pagpapala para sa iyong pamilya, o anuman yung mga dinadaing mo sa araw na to, may dinadala ka bang gabundok na problema? May inaakyat ka ba ngayon? Kapatid, ang paalala sa inong Diyos, lahat yan ay kayang ilubog sa karagatan ng awa ng Diyos. Ano man ang kasalanan mo nagawa, kailangan mo lang talikdan. Hingi mo ng tawad at patuloy na maniwala sa pangako ng Diyos, na siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na siya yung Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, na siya yung Diyos na hindi nagbabago, na siya yung ako'y si ako nga, na kung ako man, na kung tayo, anong iisipin natin sa ating Panginoon, siya yun. Na kung sasabihin natin na Lord, ikaw yung healing God, siya yung healing God talaga. Na kung sasabihin natin na siya yung Diyos na nagpo-provide, siya talaga yung Diyos na nagpo-provide. Na kung sasabihin natin na siya yung Diyos na nagpapatawad, siya nga yung Diyos na nagpapatawad. Sa araw na kapatid, humiling tayo sapagkat pinatawad na tayo ng Panginoon. May Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa araw nito na pagpapaalala mo na kailangan namin maniwala sa mabuting balita at kailangan din namin humingi ng tawad. At hindi lamang dapat kami humingi ng tawad, kundi talikdan pa namin yung aming mga kasalanan. Lord, alam namin na panalangin lamang ang susi para mapagtagumpayan namin ang mga pinagdadaanan namin. Alam namin, Lord, na madami pang darating na mga pagsubok, madami pang darating na trials. Alam namin na madami pang tuksong darating. Pero sabi mo nga, tulad ng ginawa mo sa Panginoon, pinabantayan mo siya sa mga libo-libo mong anghel. Ganon din alam namin ang gagawin mo sa aming mga ampon mong anak. Sinusuko na po namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Sinusuko namin ang lahat ng ito na may pagpupuri. Pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus ang Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Muli-muli po, maraming salamat po mula po sa pinag-isang puso sa ating magtanim, magbungkal at mag-ani. Brother Ral Dimones po, mula po sa pinag-isang puso, Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Nagpapaalala rin at nagsabi, just hold the line, hawakan din po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Bye-bye, love you all.